Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ika-11 kabanata ng Marcos. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Narating ni Jesus ang mga bayan ng Bethfage at Betania, malapit sa may bundok ng mga Olibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok na pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din niya agad." Kaya't lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagan iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang batang asno matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal ay sumakay si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulian ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng itatag ng kariyan ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon sa kataas-taasan." Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng bagay doon. At dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Betania na kasama ang 12. Sinumpa ang puno ng igos. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakain pa ng iyong bunga." Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Pinalayas ang mga nangangalakal sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Pinagtabuyan niya ang mga nagbibinta at namimili roon at pinagtataob niya ang mga misa ng mga namamalit ng salapi at ng mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda at tinuruan niya ang mga tao ng ganito, "Nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy, humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. Subalit natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Ang aral mula sa puno ng igos. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito kaya't kanyang isinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang na nasa langit." Pag-aalinlangan tungkol sa karapatan ni Jesus. Muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilapitan siya ng mga punong pari ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Siya ay tinanong nila, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito?"
Sino ang nagbigay sa iyo ng mga ganyang karapatan? Sumagot si Jesus. Tatanungin ko kayo. Sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo, na sa Diyos ba o sa mga tao? At sila ay nag-usap-usap. Kung sasabihin natin galing sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan. Ngunit, kung sasabihin naman natin galing sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila sapagkat naniniwala ang marami na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya't ganito ang kanilang isinagot. Hindi namin alam. Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gawin ang mga bagay na ito. Tugon ni Jesus sa kanila.